So, ang topic na natin mga kaibigan, no, pahiyang-pahiya itong mga fake news peddlers, no? Grabe po mga kaibigan, yung pag-fake news ng mga DD sheets ay sobrang talamak na mga kaibigan, no? Sobrang talamak talaga na parang nabubuhay na lang talaga sila sa pagiging fake news peddler. Mga kaibigan, okay lang sa kanila yung wala silang credibility. Okay lang sa kanila yun, no? Kasi kapag fake news peddler ka, talagang wala nang maniniwala sa iyo eh. Kasi lahat na lang ng mga sinasabi mo na nahuhuli, no, na fake news. So, ayan po nangyari sa mga DD sheets mga kaibigan, sa kanilang pagiging fake news peddlers, no? Yan po ang nangyari sa kanila. Hiyang-hiya mga kaibigan ang mga DD sheets at halos gusto na ng mga DD sheets na parang kung po pwede lang maging bula, no, na mawala ka agad. Kasi sobrang hiyang-hiya po sila. At dahil po sa kahihiyan nila mga kaibigan, dahil sa pagpipedling po ng mga fake news, ay sila po ay lumulusot. Ang dami ngayon lumulusot mga kababayan, no, lumulusot. Ang sabi, mga guys, ang sabi nga po ni Risa Hontiveros, no, sabi nga po ni Risa Hontiveros. Ito, si Risa Hontiveros. Ang sabi po niya, wala akong nakita, Hontiveros says on blank entries in 2025 budget. Sabi niya, even though she voted against the bicameral conference committee report on the 2025 national budget, Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros said on Wednesday that she does not believe that Congress would approve it if it had blank entries. Wala akong nakitang blanko noong hindi ko pinirmahan ang BICAM report at noong bumoto kami ni Senator Coco ng no sa GAA. Yan. Kasi kahit kumukontra ako sa budget na yan and its final form ay hindi ako naniniwala na pinasaya ng Kongreso na may blank page pa. She said, wala akong nakitang blanko. Mga fake news peddler, na mga DD sheets, na mga walang hiya, na walang ginawa kundi mag-fake news para lang ibagsak ang gobyerno. Mahiya-hiya naman kayo sa balat nyo, mga DD sheets, no? Ngayon, magtago na kayo. Kasi, anong sabi? Criminal yan. Kakasuhan yung mga nagkalat ng fake news. Ang dami nang ang kaso ni Digong, madadagdagan pa. Di ba? Tapos, nasaan ngayon yung mga nag-fake news na yan? Mga guys, no? Sila ngayon ay lumulusot sila. Tingnan nyo itong isa, si Baste Duterte, mga kaibigan. Eto yung unang-unang post ni Baste Duterte, January 18, no? January 18 ito 10:18 p.m. Sabi niya, look, anomalous scandal, GAA 2025. This is how the present administration allocates taxes, money, invalid and illegal appropriation. In reference to the Basta Dabawenyo special podcast episode with former President Rodrigo R. Duterte. Yan. So, di ba? Yan ang ni Baste, anomalous daw, GAA 2025. Pagkatapos nung pumutok ngayon yung katotohanan na walang blanko ang GAA. Sabi naman niya, ayan, nag-edit ang gago. Inedit ng gago yung kanyang post. Ang sabi nitong gago na si Baste, inedit niya, ang sabi niya, look, anomalous and scandal bicameral conference committee BICAM report. Ikaso mga kaibigan, sablay na sablay pa rin kasi sablay pa rin talaga mga kaibigan kasi ayon po kay Risa Hontiveros, wala akong nakitang blanko noong hindi ko pinirmahan ang BICAM report at noong bumoto kami ni Senator Coco ng no sa GAA. Wala silang nakita. Sila ni Senator Coco Pimentel, wala silang nakita na blanko sa BICAM report. Ang mga bugok na mga DD sheets, kalat ng mga fake news, mga fake news peddler, ang mga bugok na mga DD sheets. Ay, talaga naman, mga bugok, iyak na kayo, mga bugok na DD sheets.
DYT gas. Iyak na, DDS. Sige, iyak na kayo. Umpisahan nyo nang umiyak. Pahiya kayo, no? Kasi, ganito kasi ang ginagawa ng mga DD shit, no? Yan, yung mga fake news peddler, mga nila, influencer, sina Sonsa, yung mga sasot, yung safeguard, hindi naliligo, yung attorney, no? Attorney na natanggal sa Malacanang, at yung attorney na bading, no? Ang ginagawa nila, pag may may bumato sa kanila ng issue. Ay, ito ng issue. Ayan. Ito. Hindi pa verify. Mag-set up na yan ng live. Magla-live na yun yan. Tapos, magtatalak yan. Eto alam nyo ba na ganito ang nangyari? Na ganyan ang nangyari. Talagang, grabe ang katiwalian. Bumubula na ang bibig ng mga fake news peddler, ng mga DD shit. Bumubula ang bibig. Pagkatapos, kamukat-mukat mo. Pak! Debunk agad. Napakabilis i-debunk. Kasi nga, hindi totoo. Yung pinapakalat nila na blanco daw ang GAA at blanco daw ang BICAM report. Kaya, ano nangyari? Iyakan sila ng iyakan. Ngayon, iyak na sila ng iyak. Anong nangyari? Yung iba dito, yung mga Baste Duterte, ano ginagawa? Nagpapalusot. Yung iba naman, anong sabi? Hindi naman si Pangulong Duterte ang sisihin dyan. Kasi nag-react lang naman siya tungkol doon sa sinabi ni Angob. Hello? Pangulo ka ng Pilipinas noon? Abogado ka? Pagkatapos hindi ka nag-verify? Anong tawag sa'yo? Tanga! Bugok! Isa kang malaking tanga! Bugok! Na dating Pangulo ng Pilipinas. Biruin mo nga dati kang Pangulo ng Pilipinas. Lawyer ka, sabi nga ni PBBM he's a former president of the Philippines. Alam dapat niya na hindi po pwedeng pirmahan at bawal pirmahan ang GAA kung blanco. Ngayon, ano na nangyari? Kanya-kanya silang palusot. Kanya-kanyang palusot ang mga fake news peddlers sa mga DD shit. Kanya-kanyang palusot. Yung isa, anong sabi? Hindi naman GAA ang sinabi ni Pangulo, BICAM naman. Kaso. May kaso Kaso. Ang sabi ng mga minority na senador, ang sabi ng opposition na senador, ano daw? Wala silang nakita na blanco sa BICAM report. Ang mga didishit, mga fake news peddler, ang mga didishit, mga fake news peddler. Grabe, di ba? Ngayon, mga kaibigan, iyakan na. Yan, Risa Hontiveros, hindi ito pumirma sa BICAM kasi ayaw niya yung BICAM report. Hindi siya pumirma. Pero anong sabi niya? Wala akong nakitang blanco noong hindi ko pinipirmahan ang BICAM report. At noong bumuto kami ni Senator Coco ng no sa GAA, wala din daw silang nakita. So, ibig sabihin, both BICAM report at saka GAA, walang blanco! Ang mga dinishit, mga fake news peddler. Trigger na naman ang mga didishits. Iyakan na naman. Ay, nako. Nag-iiyakan na naman sila. Ang mga didishit, mga fake news peddler. Iyakan na naman. Yun kasi yung napapala ninyo. Bago kasi kayo magsalita ng kung ano-ano mga fake news, dapat ginagawa nyo, nagbe-verify muna kayo. Sayang yung inyong mga pagiging abogado. Kung fake news peddler lang kayo.
Ang mga didishit, mga fake news peddler. Nakakatawa. Kakatawa, di ba? So ngayon, antay kayo ng kaso, no? At malamang na malamang, kakasuhan si Duterte. Kasi si Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas, hindi nag-verify. Fake news, pinagkakalat. Gosh, kita nyo ha? Guys, nagsabi na siya ha, dahil sa fake news na hindi niya bine-verify, nagsabi na siya na di wag na lang daw tayong magbigay ng buwis. Tuturuan pa niya ang mga tao. Pagkatapos yung mga militar daw, marami siya sinasabi, patayan na to, patayan na daw, magulo, kudita na daw yan. Dahil daw sa nangyari. Tingnan niyo yung pagiging fake news peddler niya. Dinadamay niya ang buong bansa, kudita na daw, patayan na daw yan. Yung pala fake news, ang gago. Fake news, ang gago. Nakakaiyak si Digonggong, naging engot ulit. Correct, no? Talaga, totoo yung sinabi mo. Naging engot. Biruin mo ha, presidente ng Pilipinas noon. Dati siyang Pangulo ng Pilipinas, ha? Pagkatapos, ganyan ang ginawa niya. Di ba? Ang mga didishit, mga fake news peddler, ang mga didishit, mga bonggong. Ay nako, talaga naman. Reyes Dani, ang engot yung nagpalabas ng maling impormasyon. Ha 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 ha. Pati po yung dating Pangulo, engot. Kasi biruin mo ha, naniwala agad siya, hindi man lang siya nag-verify. Dati kang Pangulo ng Pilipinas, pagkatapos maniniwala ka kaagad, lawyer ka pa. Di ba? Kasi nga, meron silang interest na sirain ang Marcos admin. Kaya kahit na hindi verified, punta agad sila sa kanilang mga camera. Live agad, live agad para manira. Tapos ngayon, anong nangyari? Fake news pala. Lagot ngayon sila. Iyakan sila mga kaibigan. Kasi nga, nahuli ang kanilang pagiging fake news peddler. So, iyakan sila guys. Grabe. Tingnan nyo mga kaibigan Tingnan nyo. Ayan na. Si Pangulong Duterte, blank check. Bahala ka kung magkano gusto mong gastusin, basta pipirmahan namin yan. This is akin to or similar to issuing a blank check. Ito po katotohanan. Ito ang dapat natin pag-usapan. Kay Catherine Bulan. Di ba? Blank check daw. Blanco. Malinaw na malinaw mga kaibigan ang pagdidebunk ng PCO. At kahit na ang opposition senator na hindi pumirma nung makita niya, hindi siya pumirma. Anong sabi niya? Wala akong nakita. Wala daw siyang nakita, Sabi niya, wala akong nakitang blanco noong hindi ko pinirmahan ang BICAM report. Ibig sabihin, nung hindi niya pinirmahan ang BICAM report, wala siyang nakitang blanco. Tapos ano pa sabi niya? At noong bumoto kami ni Coco ng no sa GAA, wala din silang nakitang blanco. Yan, kasi kahit kumukontra ako sa budget na yan and its final form ay hindi ako naniniwala na ipinasaya ng Kongreso na may blank page pa. She said, wala akong nakitang blanco. Opposition senator yan. Palagi ang nag-o-oppose kay PBBM. Palagi yan bumabatikos sa Pangulo. Diba? Pero nung sabi niya, walang blanco ang BICAM, wala ding blanco ang GAA. Mga fake news peddler, ang mga didishit. Mga fake news peddler, ang mga didishit. Ang galing talaga asar na, nag-iiyakan na mga fake news peddler na didishit. Ang mga
fake news peddler, na mga didishit. Nakita nyo naman, di ba? Ilan ang mga senador dyan na opposition, pero wala naman silang sinabi na blanco. Oh. Ang mga fake news peddler na mga didishit, mga ugaling tae, mga ugaling bugok, mga ugaling demonyo. Ang mga didishits, mga fake news peddler. Yan. Ito pa, isa pang senador. Isa pang senador ng Pilipinas ha, nagko-confirm. Pero rin-review ng mga staff, lahat ng mga annexes, lahat ng mga attachments, at of course rin-review rin yan ng chairman bago pina-finalize yan. So, yan ang pagkaalam mo sa proseso natin. Sa posible ba mangyaring gano'n na may pipirmahan, may papasimbayam na blanco yung mga items? Kasi kung blanco, hindi magbabalanse. Kailangan balanse yung budget, balanse yung for example, sa amendments, of course, yung final product in jury, dapat balanse yan. So, ang isip ko kung blanco yan, magbabalanse siya. That's number one. Sa pagkaalam ko, pwedeng pepirma ang chairman ng blanco. Kasi ako nag-chairman ng tapos sinasabit sa akin na committee ko, binabasa ko talaga yan at the very honest para ako, kompleto lahat. So, ang mga didishits, napahiya. 1 million ang pagkapahiya ng mga didishits, ng mga fake news peddler. Ang sarap mang-asar. Ang sarap mang-asar ng didishits. Kita nyo na, ang dami ng senador. Marami ng senador ang nag-testify. Walang blanco. Pati opposition. Pati opposition senator, Liberal Party, Akbayan senator na mga anti-Marcos. Nag-testify. Walang blanco ang BICAM report. Walang blanco ang GAA 2025. Ang mga didishits, mga fake news peddler, ang mga didishits, mga fake news peddler. Ano na mga didishits? Makabansa vlog. Hello ka, loyalista ka BBM. Hello po, ang sarap po mang-asar ng didishit. Ang mga didishit, mga fake news peddler. Ang mga didishit, mga fake news peddler. So ano? Hiyang-hiya na kayo? Hiyang-hiya na kayo ngayon. Hiyang-hiya na kayo. Tapos kakasuhan pa yung mga fake news peddler nyo. Yan ang mga leader na gusto nang iupo. Mga fake news peddlers. Tapos, kung hindi fake news peddler, meron naman din na nag-hire ng killer. Diyos mio! Yan ang leader talaga na gusto nyo iupo. Mga didishit. Nakakahiya talaga kayo. Ano na ngayon? Ano na, hiyang-hiya kayo ngayon, di ba? Hiyang-hiya kayo. Sobrang ang kahihiyan nyo. Hindi nyo na masalat yung pagmumukha nyo. Parang gusto nyo gusto nyo nang mawala. Dahil sa sobrang kahihiyan ninyo. Wala kayong credibility. Kasi, puro na lang kayo pamimik news. Kaya wala na kayong credibility, mga didishits, no? Mga didishits, mga fake news peddler, mga didishits. Diba? Mga fake news peddler kayo eh. Sabi ni Brian Melissa, iniwas mo ang topic sa ibang issue. Bakit ang Makabayan Black ay blank ang hawak na BICAM report at hindi naman po ang GAA? Makabayan Black? Makabayan Black ba nagsabi? Ang alam ko, ang nagsabi ay sino ba yun? Yung si Ungab, no? Na taga Davao.
Hindi yun Makabayan Black. Oh, di ba? So, ang nahawakan nila ay scratch. Draft. Pero, anong sabi ng mga senador? Ni Risa Hontiveros na anti-Marcos? Wala silang nakita. Nung pumirma sila ni Coco Pimentel, wala silang nakita, no? Nung pumirma sila ng no, kasi hindi sila nag-yes eh. No ang pirma nila eh. Nung nagpirma daw sila ng no, wala silang nakitang blanco sa BICAM. At lalo na, nung pumirma sila mismo sa GAA, nagpirma sila ng no ulit sa GAA 2025, wala din silang nakita na blanco. Diba? Ano naman ang sabi ni Sherwin Gatchalian? Hindi daw yan magtutugma, hindi daw yan mababalanse kapag merong blanco. Oh, diba? Common sense! Kahit pa paano gamitin yung utak nyo na utak pulbura, mga gonggong, diba? Wala na nga kayong utak, ang utak nyo, pulbura, hindi nyo pa ginamit. Siguro naman may natitira pang kaunting pulbos dyan sa utak, pulburan nyo, gamitin nyo, kahit pang common sense lang. Hindi na kailangan dito na maging matalino kayo, mga gago, mga gonggong. Diba? Alam nyo bakit kayo nasasabihan na bugok? Kasi kayo rin ang may kasalanan eh. Kaya kayo nasasabihan na bugok dahil kayo rin ang may kasalanan. Dahil nagtatanga-tangahan kayo. Oh, di ba? Alam nyo na nga na fake news ay andun pa rin kayo. Kasi nga, ang gusto nyo talaga, sirain ang Marcos. Pero kahit anong gawin nyo, hindi nyo talaga masisira ang Marcos. Mas lalo nyong binabagsak ang Pangulong BBM, mas lalong namamayagpag. Di ba? Habang binabagsak, lalong namamayagpag ang aming Pangulo. Kaya kayo, hanggang fake news na lang kayo, mga didilis. Hanggang dyan na lang kayo. Fake news, di ba? Kaya kayo, no, iyakan na lang kayo.